Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking basahin ngayon ay makikita sa Kawikaan, Kabanata 3, talata 1 hanggang 10. Payo sa mga kabataang lalaki. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim, upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay, huwag mong tatalikuran. Ikwenta sa iyong liig at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kilalanin ka ng mga tao. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y aalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawala ang pighati, gagaling iyong sugat. Parangalan mo si Yahweh sa pamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyuring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Yan lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga banal na salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 3, sa talata 11 hanggang 15. Ito po ang nakasaad. Aking anak, ang saway ni Yahuwah ay huwag mamaliitin at ang kanyang pagtatuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya itinatama ng daan tulad ng anak na minamahal sinasaway ng magulang. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan at ang taong nagsisikap unawa ay nagtatamo. Higit pa sa pila kapakinabang dito at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas sa higit ang karunungan at walang kayamanan dito ay may papantay. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa ating Amang Lumikha. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, ang akin pong babasahin ngayon mula sa libro ng Kawikaan, chapter 3, verses 16 to 20. Magpapahaba ito ng iyong buhay, magpapaunlad ng iyong kabuhayan, at magbibigay sa iyo ng karangalan. Ang karunungan ay magpapabuti ng iyong kalagayan. Mapalad ang taong may karunungan dahil magbibigay ito ng mabuti at mahabang buhay. Sa pamamagitan ng karunungan, nilikha ng Panginoon ang lupa at ang langit, at bumukas ang mga bukal, at mula sa mga ulap ay bumuhos ang ulan. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Kawikaan, chapter 3, verse 21 to 25. Anak, ingatan mo ang iyong karunungan at kaalaman sa pagpapasya ng tama. Huwag mong hayaang mawala ito sa iyo, sapagkat ito ang magbibigay sa iyo ng mahaba at magandang buhay. Mabubuhay kang ligtas sa anumang kapahamakan, makakatulog ka ng mahimbing at walang kinakatakutan. Hindi ka dapat matakot kung biglang dumating ang mga pangyayaring nakakatakot o kung lilipulin na ang masasama. Amen. God bless po. Good evening po. Ang aking Bible verse for today is from the book of Proverbs, chapter 3, verses 26 to 30. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya hahayaang sa bitag ikay masilo. Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa, kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihing bumalik ka't bukas ibibigay. Huwag gagawan ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa at may tiwalang lubusan. Huwag makikipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawan ng anumang kasamaan. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, no? Ang Kawikaan chapter 3, no? Verse 31 to 35 po yung ating babasahin. So yung Proverbs chapter po ay pinapakita po dito na yung dagdag na kahalagahan ng karunungan, no? So sabi po dito sa 31 to 35, huwag kang mainggit sa taong malupit
o gayahin ang kanyang mga ginagawa, sapagkat nasusuklam ang Panginoon sa mga taong baluktot ang pag-iisip, ngunit nagtitiwala siya sa mga namumuhay ng matuwid. Isinusumpa ng Panginoon ang sambahayan ng masasama, ngunit pinagpapala niya ang sambahayan ng mga matuwid. Hinahamak niya ang mga nanghahamak ng kapwa, ngunit binibiyayaan niya ang mga mapagkumbaba. Ang mga marunong ay pararangalan, ngunit ang mga hangal ay lalagay sa kahihiyan. So, purihin po ang Panginoon, no? Sa pagkakabasa po ng kanyang salita. God bless everyone.